Labor Day 2026, May 1, around 5 p.m. Ito ang SCTEX exit sa may Tarlac. Dito tayo sa toll gate, no foot down challenge. And yes, papunta tayo ng Cabanatuan. Isa ito sa mga regular destinations, regular rides na ginagawa ko. I go to Cabanatuan quite regularly. At mapapansin nyo dito na mahaba na yung mga anino ng mga sasakyan at mga poste, mga puno. So, hindi na masyadong mainit yung sikat ng araw. Very late afternoon, pero not quite the golden hour. Pero maganda ang tanawin. Sky is still blue, slightly overcast. Berde ang mga tanim sa gilid ng kalsada. Ito tayo approaching CLX. We are turning east. Ito ang right turn to CLX. Left side ay ang diretsong papuntang Cabanatuan. If you take the right lane, ito ay papunta ng La Paz. Pwede mo rin daanan yun, papuntang Cabanatuan. Pero CLX is much faster, more direct. Ito tayo. Ang sunlight ay nasa likuran na natin. It was quite a warm day today. Ito pero nagpalipas tayo ng konti. Ito tayo sa CLX kasalukuyan at mapapansin nyo na very smooth ang flow ng traffic. It only takes about 20 to 30 minutes from the SCTEX exit to get to Cabanatuan. Kung hindi ako nagkakamali, ang CLX ay project ng mga LGU, or I don't know if LGU or national, pero walang toll na kinokolekta dito sa CLX. Paminsan-minsan may mga makikita ka ring low displacement motorcycles dito. Mga tumatawid from one town to the other. Ang CLX ay around 20 plus, less than 30 kilometers if I'm not mistaken. At ang magiging exit natin ito ay ang San Jose exit. Yung mga nakalipas na taon, ang CLX ay hanggang Aliaga lang. Aliaga was the exit that we usually took a couple of years back. Pero after magbukas ang next exit ng San Juan, lalo pang mas napabilis ang pagpunta ng Cabanatuan. At as of now, meron na ring isa pang exit after San Juan exit. Yun actually ang Cabanatuan exit, I think, is what they call it. Pero I find it na mas malapit pa rin, mas maiksi ang biyahe pag mag-exit sa San Juan instead of taking the last exit doon sa Cabanatuan. And if you can see, the rice fields have been harvested. Medyo brown na sila. Magkabilaan po yan. Pero maganda pa rin tignan. Very refreshing to the eyes pa rin kahit brown. Ang
biyahe ko dito from Quezon City to Cabanatuan took only about 2 hours. Yeah, etong vlog na to ay isa na ring paraan ng pagdo-document ko ng aking mga rides. Napakawalang kwenta lang siguro, pero you're welcome to watch. Pero ito po ay ginagawa ko for my own benefit. Ito na po yung pinaka-diary talaga. Gusto ko lang magkaroon ng files ng aking mga rides, kahit malapitan man lang, kahit hindi man siya epic. Pero andyan na yung YouTube, libreng storage. All you need to do is share, I think, no? So, pwede rin namang hindi i-share yung videos, and I do have some videos na hindi naka-share. Pero maganda lang gawing storage yung YouTube. And I would suggest you do the same. Kung marami kayong video files na sa tingin nyo ay hindi naman kayo mako-compromise, i-upload nyo na lang sa YouTube. Libreng storage on cloud. Yeah. Tapos, pwede mo pang ma-access anywhere. Ito nga, after ko i-upload itong video na to, syempre nilalagyan ko na rin ng voice over para naman maalala ko yung circumstances. So May 1, 2026, umuwi kami ng Cabanatuan ito dahil wedding anniversary ng mga in-laws ko. Nauna na yung si Commander and my brother-in-law, nagkotse sila together with our dog, si Tim Tam at si Cholo. Sa mga hindi nakakaalam, si Tim Tam at si Cholo ay mga dachshunds namin. Parehang lalaki nga lang. Yeah, ayaw namin magparami ng dogs. Ayan, I think I was noticing some birds dun sa mga palayan. Sa biyahe pa lang ito, hindi ako nakapaglagay ng earplugs at ewan ko kung maririnig nyo sa video. So I'm recording the voice over. Hindi ko alam kung how much of the ambient noise will be heard. Pero if you've ridden a motorcycle sa expressway in maybe about 90 kilometers or above, malalaman mo ang ibig kong sabihin about wind noise sa helmet. Nakakabingi, nakakapagod, nakakasakit ng ulo. And one of the solutions pag ganito ay ang pagsusuot ng earplugs. Pero sa pagkakataong ito, noong May 1, hindi ako nakapagsuot ng earplugs, although meron akong earplugs dyan sa aking tank bag. Pero tinatamad na ako maghubad ng helmet, ng balaclava para lang magsuot pa ng earplugs. Ito ewan ko, itong bridge na to, I think they are making another exit dyan or not. I think so. Parang may exit din dyan. Tapos side note pala, noong 2017, if I'm not mistaken, nag-ride kami papuntang Region 2. At isang group kami. So Nueva Vizcaya, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora. Yun yung mga pinuntahan namin. Nung last day namin, dalawa na lang kami ni Igan yung naiwan. And rainy morning, stormy. In fact, may bagyo noon. Hindi ko na maalala kung anong bagyo. Pero napadpad kami dito sa CLX. Yung maraming portions pa ng CLX ang hindi pa gawa noon. Yung pag-exitan ko ngayon
ay isa sa mga exits na hindi pa bukas nun. And dahil nawala kami ni Igan, niligaw kami ni Google Maps and Waze, napadpad kami dito sa CLX. May rough road kaming dinaanan, mga incomplete na bridges. Tapos nagpahinga kami dun sa San Jose exit. I didn't know then na maraming beses kong babalik-balikan nitong San Jose exit. Pero that time napaka clueless namin. Wala kaming kaalam-alam na malapit lang pala yun sa Cabanatuan. So eto, I think yung sign na nalagpasan lang natin was a sign saying na next exit is Aliaga. And as you can see, maraming mga sasakyan din. Pero tayo chill lang, dito lang tayo sa outer lane, sa slow lane. Yung mga nakaraang taon, as I've mentioned earlier, dito kami umi-exit sa Aliaga exit. Tapos may dadaanan kang medyo built up area, medyo mabagal yung traffic, may palengke, maraming residential areas, at maraming tricycle na nagbabara sa daan. Yan yung exit na yan, papuntang Aliaga. Nung start din pala ng Region 2 ride namin, doon sa nabanggit kong nag-ride kami ng Region 2, dyan din kami bumaba sa Aliaga. Pero instead of turning right to Cabanatuan, nag-turn left naman kami. And here after Aliaga exit, mga 5 kilometers siguro or so, or less than 5 kilometers, ay ang San Jose exit. And as you can see here, very fast ang flow ng traffic. Walang aberya, maganda ang kalsada, banayad na ang sikat ng araw. And at this point, I'd really like to express my appreciation of my bike. I'm riding a Triumph Tiger 660 2025 edition. So, ang pinagkaiba lang nito ay may quick shifter at may cruise control. Yan, naka-cruise control ako. Pag napapansin nyo yung green light dun sa may dash, that means naka-engage yung cruise control. Yung quick shifter naman, bihira ko rin lang magamit kasi I like to keep my rev matching and downshifting skills refreshed. So, hindi ko actually ginagamit yung clutchless shifting. So, whenever I shift up or downshift, I still use the clutch. At syempre, pag downshift, nag-rev match ako. Ito, malapit na tayo sa San Jose exit. Yang bridge that runs across, I think, if you can see it, dun sa malayo. Okay, palapit ng palapit. Ito na ang exit. So, reduce speed ang sinabi ng sign. Ayan. Ito na tayo. So, like I mentioned, walang toll fee ang pagdaan dito sa CLX. At minsan, may mga nakakadaan na low displacement motorcycles. Hindi ko alam kung talagang pinapayagan or nakakalusot lang sila. Pero wala ring
nagpapatrol dyan. Although, may napansin ako dito na dito sa entrance, meron na siyang parang guardhouse. Mapapansin nyo dyan sa kaliwa, dyan sa foot ng bridge na to. Dyan sa kaliwa, ayan, sa kaliwa, ayun. May guardhouse na dyan at may bantay na guard. So, eto, pag exit mo, magiging residential area na. Parang city road. City road na to. Medyo busy kung minsan. Pero sa araw na to, hindi naman gaano busy. Maraming mga tricycle, maraming mga motor ang dumadaan dito. Pero meron din mga big vehicles, mga trucks na dumadaan dito. At dito sa mga town at city roads na ganito, talagang ma-appreciate mo yung advantage ng motor. Kasi nga higher torque, so mas madaling mag-overtake. Mas maliit siya in size, so mas madaling sumingit. Yung mga situations na nag-aalangan kang mag-overtake kung naka 4 wheels ka, madali mong magagawa sa motorsiklo. So eto, siguro mga 5 to 7 kilometers siguro bago merong fork dun sa road na papunta na ng Cabanatuan mismo. If I'm not mistaken, I forget the name of the road. I don't know. Hindi ko maalala. Vergara Highway, I think. Pero I can't remember yung first name. Pero yan, siguro mga 5 to 7 kilometers to Vergara Highway. Sinusubukan kong tignan yung nakalagay sa Waze, pero nakikita ko lang, naaninag ko lang yung right turn. Ayun. Ito, first time kong mag voice over ng ganito kahabang video. Pero like I said earlier, ito ay for my own consumption na, for my own benefit. Ito ang ginagawa ko ngayon na imbakan ng mga rides, parang ride diaries, if you will. Ito, medyo nalusutan na natin yung mga 4 wheels. And ganito na lang yung kalsada hanggang sa Vergara Highway. Maraming tricycle, maraming mga pedestrians sa gilid, may mga school zones, residential area. Pero itong road na to, medyo nag-improve na rin. Ayun, nag-clear ako ng throat. Pero I was saying na yung road na to, medyo na-improve na rin. Nung mga nakaraang taon, medyo malubak. Medyo malubak tong road na to. Maraming portions na kailangan mong magbagal talaga. Lalo na tong pag left turn mo dito, tapos may bridge dyan. Yung area na yan, paglagpas ng bridge, used to be a very slow section ng kalsadang ito. Pero ngayon, maayos na. Okay, sorry. I know. Solid yellow lane. Kupal maneuvers. Pero nagmamadali lang naman ako. No excuse. Huwag niyo akong isumbong sa LTO. Anyway, yan. Etong road na to, etong portion na to, itong kalsadang to, hindi ko alam kung anong pangalan ng kalsada na to. Used to be very bad. Kinakailangan mong mag-slow down, gapang talaga dyan kasi malubak. Pero dito sa intersection na to, yan na yung Vergara Highway. Kung kakaliwa ka dyan yung daan, dyan ka manggagaling kung
kukunin mo yung pinakahuling exit ng CLX, which is the Cabanatuan exit. Ito na yung Vergara Highway. Dito sa gilid, dito sa portion na to, marami yung nagbebenta ng sibuyas. And nakikita namin na yung presyo is always much more affordable. Although hindi pa namin nasubukang bumili ng sibuyas dyan. Minsan may mga ibang tanim din, may mga ibang produkto din, agricultural produce, okay, na binibenta dyan. Pero yeah, bakit nga ba? Hindi pa namin nasubukan bumili dyan. Anyway, eto naman, Vergara Highway. Siguro mga 8 kilometers or 10 kilometers, mga ganun. Ewan ko, tansya-tansya lang. I'm not looking at the map. Pero eto, medyo mabilis din tong portion na to. Merong eto, may intersection dito na eto, medyo I always find it na kailangan mo mag-slow down sa section na to ng Vergara Highway kasi minsan medyo busy tong intersection na to. Yan. Tapos meron dun sa medyo dulo ng Vergara Highway, merong ginagawang bridge, or buo naman yung bridge, pero ewan ko kung ba't hindi pa siya fully functioning. Parang hindi pa siya fully open. And as you can see, iba-ibang sakyan ang nakakadaan dito. Ayan, may trailer truck, may mga tricycle. Oh, yung gloves ko hindi nagaano. Okay, so yung marami akong alarm kasi dun sa phone, dahil every hour may alarm ako, every 30 minutes actually, dahil kailangan ko ng alarm sa trabaho. Oh, eto, medyo naipit tayo, pero mukha lang siyang malapit, pero malayo yun, dahil malayo naman yun. Another truck, motorcycles. Doon sa kabilang lane maraming mga sasakyan. And kung mapapansin nyo, probinsya rules dito. Wala masyadong mga naka-helmet. Walang requirements ng closed shoes. Pwedeng naka-shorts. Itong portion na to, yung mga nakarang mga panahon, mabagal din tong portion na to bago ka sumampa sa bridge na to, dahil lubak-lubak yung approach ng bridge. Ito, meron ding portions na medyo blocked off. Ewan ko kung anong damage ng bridge na to, pero part pa rin to ng Vergara Highway if I'm not mistaken. Tapos merong crossing dyan, tapos kakaliwa tayo sa crossing. And I'll try to remember kung anong pangalan nung kalsada na kakaliwaan ko. If I'm not mistaken, oops,